Good morning mga lods! Umagang umaga ulit. Kumusta ang tulog nyo? Espesyal pala ang araw natin ngayon kasi magluluto tayo ng seafood paella overload. Kaya umagang umaga pa lang, bumibili na ako ng mga ingredients na gagamitin natin sa ating recipe ito. Pagkatapos makumpleto ang mga sangkap, nagpukulo lang ako. Nilagyan ko na ng lime pepper, oregano, salt, and black pepper powder. Pagkatapos pinakuluan ko lang ito ng ilang minuto. Pagkatapos ng kulo, inilagay ko na ang unang ingredients natin. Ito yung maliliit na mga alimango. Pakuluin lang ng ilang minuto hanggang sa matanggal talaga ang mga lansan nito. Nakita mo naman sobrang pula-pula na ng ating mga alimango. Pagkatapos pakuluan, haunin at isang tabi lang sa gilid. Pagkatapos nilagay ko na rin dito ang tahong. Katulad lang sa alimango ang proseso. Pakuluin lamang ito. Pagkatapos makuluan, tanggalin para matanggal ito ang mga lansa. Pagkatapos matanggal, ilagay sa malinis na bowl at saka palamigin. Pagkatapos palamigin, hugasan ng malinis na tubig at i-set aside natin muna. Pagkatapos pakuluin natin mga ingredients, hiniwa ko na ang ating kamatis na siyang unang pangunahin na naman sa ating pagluluto ng paella. Tapos sinunod ko na ang ingredients na nagpapaiyak sa lahat. Walang iba kundi ang sibuyas. Hiniwa ko ito ng maliliit, pinino. Pagkatapos i-set aside ko na muna. Sunod naman ang ingredients na love ng lahat, ang bell pepper. Hiniwa ko lang ng pagganyan. Pagkatapos hiniwa, sinunod ko na ang ating garlic. Gamit ang matalas na kutsilyo, hiwain ng paulit-ulit hanggang sa maging maliit. Pagkatapos ilagay sa bowl at itabi muna. Pagkatapos nagpainit na ako ng mantika gamit ang kawali. Pagkatapos kong painitin, nilagay ko na ang ating mga sangkap sa pangpalasa. Una ko palang ginisa ang onion, pagkatapos garlic at saka bell pepper. Hinahalo-halo ko na lang para lumalabas talaga ang kanyang aroma. Sinunod ko na agad ang kamatis para lalabas talaga ang kanyang lasa. Halo-haloin lang ng paulit-ulit hanggang sa lumalabas talaga ang kanyang katas. Mas masarap kasi kapag madaming kamatis. Kasi kapag ito madaming kamatis, talagang lalabas talaga ang kanyang lasa. Ito kasi ang nagpapalasa sa ating paella. Isinunod ko na ang pusit, takpan, haluin at hanggang sa maging ganito na ang kanyang itsura. Isinunod ko na ang kanyang pasayan. Huwag masyadong lutuin ang pasayan kasi kapag masyadong luto, titigas talaga ito. Turmeric, lime pepper, paprika, oregano powder, liquid seasoning, at seafood cubes ang binida ko sa reseping ito. Haluin lang mabuti hanggang sa matunaw ang mga pangpalasa na inilagay natin. Pagkatapos haluin at matunaw ang mga pangpalasang inilagay natin, takpan lang ito at lutuin ng ilang minuto. Pagkatapos ay nilagay ko na ang bigas. Ang paglagay pala ng bigas dito ay huwag masyadong madami at huwag rin masyadong maliit. Yung tamang-tama lang. Pagkatapos haluin lang ito ng mabuti. Kahit anong bigas na available sa market dyan, pwede na yun. Pagkatapos ay hinahalo-halo ko lang ito para kakalat talaga at maging pantay-pantay ang distribution ng mga bigas natin. Pagkatapos ko itong halo-halo, inilagay ko na ang tubig. Tamang-tama lang ang paglagay ng tubig dito mga lods kasi kapag madami, maging lata naman ang ating paella. Pagkatapos, iniisa-isa ko na nilagay ang mga alimango at pasayan na niluto natin kanina. Dinamihan ko na pala ito mga lods kasi overload kasi ang ating paella ngayon. Tignan mo naman, daming-dami na. Lutuin lang ito ng ilang minuto sa mahinang apoy. Pagkatapos ng ilang minuto, ganito na ang itsura ng paella natin mga lods. Tamang-tama lang ang kanin niya at lutong-luto. At ang dami din mga seafoods. Kaya lods, kainan na. Hindi mo na kailangan ng kanin kasi all-in-one na ito. Kaya ang gawin mo, kamayin mo na at kainin mo na.